Yan ang problema natin. Yan ang problema natin sa HOR. Tapos aangal kayo ngayon. 'Pag sinabi ni Robin Padilla, tama naman yung sinabi ni Robin Padilla, eh. May impeachment pa rin pala sa gitna ng kinakaharap ng mga Pilipino. God help us. Correct. Tuloy pa rin ang madyong kahit na yung anak mo nasagasaan na ng tricycle. Hayaan nyo lang yan. Importante tong madyong. Tignan nyo po tong pilosopong pangit. Galito pag sinasabihan siya ng pangit eh. Sumagot po si Ronald Llamas. Alam nyo po si Ronald Llamas, nakatutok po yung pananaw niya ngayon kay Robin. Binabantayan niya bawat sabi ni Robin. Ito po ang sagot ni Llamas sa sinabi ni Robin. Ulitin ko yung sinabi ni Robin, may impeachment pa rin pala sa gitna ng kinakaharap ng mga Pilipino. God help us. So ito po ang sabi ni Llamas. So, wag na nating huliin at litisin ang mga magnanakaw at killer kasi may krisis. Mga bugok. Tinawag na bugok si Robin Hood Padilla. Tinawag na bugok ni Pangit. Oy, ipokritong Pangit. Gusto mo palang habulin ng magnanakaw, kailan nyo kinundi na yung mga magnanakaw sa flood control? Bakit yung mga tauhan mo hindi mo utusan? Bakit hindi mo pagsabihan sila Dilima, sila Tabingi, si Shell Jokno, si Rizon Tiberos, na mag-imbestiga kayo dito sa flood control? Wala bang pagnanakaw sa flood control? Mas malaki ba yung ninakaw ni BP Sara? Binibintang yung ninakaw? Mas malaki kaysa ninakaw ng flood control? Ang tawag dyan, ipokrito. Diba? Kunwari, bumabanat kayo ng pagnanakaw, hindi nyo nga matawag na magnanakaw si BP Sara eh. Kasi papatulan na kayo ni BP Sara ngayon. Lahat ng magsasabi sa kanya. Tawagin nyo nga magnanakaw si BP Sara. Diba? Hindi nyo na kaya dahil alam nyo, demanda na kayo. Papatulang kayo lahat ngayon eh. Hindi nyo nga matawag na magnanakaw eh. Tapos ngayon, sasabihin nyo pa na, kayo nga nagpapalagpas sa mga magnanakaw sa flood control eh. Kailan mo ba binanatan si Martin? BBM. Saldi ko pwede kasi kalaban na ng amo mo eh. Kulambuan nyo yan para di madapuan ng sakit, proteksyong mabuti. Mga kilabot talaga tong maletagang sa Pilipinas. Parang sa ICC lang yan, Kalawang Trillanes, presidential pardon, gagamitin panuhol. Isabpina na rin ni Boy Choknat Redon yung Shopee at Lazada account ng BP. Ma'am Surina, si Ipokritong Risa yan ay malaking inggit niyang kay Ma'am Vice Sara. Kaya gustong tapatan ni Ma'am Vice Sara, kala mo kaya kaya niya magnanakaw siya. Nag-imagine si Luis na siya ang Chief Justice kasi Chief Injustives pala. Panahon ng BFF mong panot, Mr. Llamas, maraming magnanakaw doon, kasama ka. Sabi ni Ruru. Torina Jabala, nakakaya lang siya, Sis Heidi Ching, wala siyang laban kay BP Sara. Kahit yung mukha niya pera ng PhilHealth, ginamit niya pamparitoke ng mukha niya. Puhunan ni virus. Manya Cresa, Tebero sa politika. BP Sara. Pinagutos ni Haring Gibo ang Maharlika na buksan ang Hormuz. Ang sagot ng kaharian ng Persya, kamahalan sa Malta, hindi problema ang langis doon na kayo na mamalagi. Sa Malta na kayo mamalagi. Krisis langis, sunod krisis ng debt. Wala pa ba tayong krisis sa utang? Hindi siya ka-level ni Mambay Sara, matalino ang Duterte talaga. Tatay Badong,
Magkakamag-anak ba si Llamas, pangit, so lovely baba at kung tabi? Ang papangit. Naman po, iba-ibang level naman yung kapangitan nila. Out of topic, Boss Baz, nakapirma na ba si Tatay kami naman? Doon sila today at bukas sa birthday ni Tatay Digong. Thanks po. O, yung mga gusto pong pumirma, sambayan doon sila ngayon. Saan yun doon? Like Dan na Buds, watching from Doha, Qatar. Ingat kayo lahat dyan sa Pinas. Mahilig pala sa hearsay itong si Shell Jokno. Abogado pa naman siya, Doc Badong. Hindi naman tatanggapin yan sa court. Nag-walk out naman si Senator Marcoleta na ipakita niya naman gaano ka-ipokrito ang gobyernong ito sa pagsuporta sa oligarko. Pagsuporta ba sa oligarko o sila mismo ang kontrolado ng oligarko? Breaking news. Binubuhay ni Atty. Yesesio yung kaso na naman ni Nyakis binanggit sa presscon. Maaari ba makasuhan? Tanong at hindi ko alam kung sino. Dahil sa krisis ngayon, dumadami ang mga scammer. Sa Davao City may pirmahan mamaya. Ayun, Davao daw. At pipirma ko, Doc Badong. Ermita, Manila po sila. O yung mga malapit sa Ermita, punta po kayo ron. Roas Avenue, Doc Badong. Kami naman, Tatay. Sa Davao naman, sa Roas Avenue. Mga taga Maynila naman, nasa Ermita, Manila. Boss Buds, nakita sa FB yung barko ng Russia ay Sara Sky. Sara Sky. Yun ang pangalan, Sara Sky. Boss, anong mangyayari kapag nakuha ng Committee on Justice yung SALN, bank account, etc. ni BP Inday? Maghanap po sila, kaya nga po fishing expedition eh. Maghanap po sila ng mga hindi na ideklara o titignan po nila. Alam mo naman yung mga yan eh. Pagkukumpare nila yung SALN tsaka yung mga bank account, hindi to dineklara. Hindi naman nila kinaso yun. Nakapagtataka naman to si Atty. Powa. Bakit siya sumagot na pupunta siya sa Kangaroo Court? Alam naman niya na makokontempt siya doon. Hindi po siya pwede contempt doon. Hindi na. Iba po yan. Korte, hindi po yan pwedeng i-contempt siya. Ginugulo niya lang po yung mundo ng mga tao. Kasi propaganda lang po nila yan eh. 'Di ba? Pag hindi pupunta si Powa, sasabihin nila, kita nyo na, hindi pupunta kasi alam niya yung ganun. Alam niyo po, ano po yan, no? Hayaan nyo na po yung mga abogado natin dyan. Ako, nakikita ko, kaya pumayag yan kasi, siyempre, putya, ano bang sasabihin naman ni Powa na nakakatakot? Wala naman po sasabihin nakakatakot yan. Sinadya nila yan para ang purpose nila tatanggirin si Powa. Tapos, ganyan din yung kay BP Sara. Ala ko ba, willing kayo, ayun pala, di ba? Kaya wag po kayong kabahan, Ma'am Lishin. Alam po nilang ginagawa nila. Bastos daw si BP Sara kasi ayaw pumunta sa hearing. Mas bastos silang loyalista, formal hearing, magdadala ka ng piatos. Para saan? Yan ang tunay na bastos. Ang bastos po yung pumatol ka sa driver mo na may asawa. Boss Buds, posible talaga na mapa-Supreme Court ng mga defense ni BP. Dapat pinagbotohan na yan sa plenary, di ba? Di ko nga po alam kung ano po, bakit nila pinagtatagal. Kasi nga, hintay nila yung salin, hintay nila yung bank account, hintay nila yung lahat
Pagtutugma-tugmain nila. Boss Baz, paano harangin ang Strait of Hormuz? Barko ba yun? Anong paano harangin ang Strait of Hormuz? Barko ba yun? Ano yung Strait of Hormuz? Pag sinabi pong strait, maliit lang po yan na natural body of water na makakadaan lang po dyan mga, kumbaga, parang one way, two-way lang na barko. O kaya po kayang isara yan ng ano ng Iran. Naglagay sila ng mga missile diyan. Pag ikaw hindi ka allowed, pag-aari po nila 'yon. Pag hindi ka pinayagan, titirahin yung barko mo. 'Yan po. Okay, ang sabi ni POA, it depends kung anong tama laman ng sabina nila. Correct. Yunel. O sabi ni Llamas, Mongoloid ka daw. Wala daw naman basehan yung sinasabi nyo, debate na lang daw kayo. Dennis Gabina, okay lang, pag yan si Llamas, okay lang ako sa debate. Kaya lang, di ka naman tagapagsalita ni Llamas eh. Di ako naniniwala, hindi nga ako kilala nun, ba't ako tatawagin Mongoloid. Okay lang yan, Dennis. Masyado ka, ako, pag kainamon yan, okay ako riyan. At least may pangalan siya. Bababaan ko na lang ang presyo para sa kanya. Kaya huwag ka na mag-imbento. Kala mo atrasan ko yan? Okay na ako riyan. Di ako atras sa tukmol na yan. Tama ka, Sir Badong. Baka nga ilibre ko pa yan eh. Pag ginamon ako ng debate niyan. Pero dahil gawa-gawa mo lang yan, ikaw na gumawa ng paraan para makapag-debate kami. Mga ganyan na yung level. Hindi rin naman abogado yan, tukmol na yan. Okay na, wag lang abogado. Hindi ako makikipag-debate sa abogado. Diba? Para kang nakipag-sparring sa professional boxer. Naval blockade yan siya, tiyangkabuto ng IRGC. Hindi po, missile talaga nakaabang sa kanila. Hindi lang po naval blockade. Ang naval blockade kasi, arangin ka ng mga barko ng Iran. Hindi po, talagang missile lang haharang sa'yo. Hindi rin po sila nagtatangka kasi, wala bang missile yung Iran? Boss Bas, buti na lang hindi panahon ni Tatay Digong ang pagbenta ng Petron. Kung hindi, sisisi na naman ni Chucky Claire ang issue sa petroleum. Mga loyalista, nag-withdraw na naging maka-Duterte na kahapon. Ayan, meron nga. Kaya lang, naubusan na tayo na oras eh. Debate tayo. Pag ikaw, Llamas na may bayad ka ng 200,000. Hindi ka naman totoong si Llamas eh. Utak kung si Llamas ang mag-aamon sa akin, yan, pwede. Namang katutura. Ididemanda daw ng Piatos Company at Mary Brown, Singiwi at Jokno dahil ginagamit ang produkto nila. Kung ako si BP Sara, pag naging presidente ko, pasara ko yung Mary Grace na yan eh. Pag wala kayong ginawang akbang sa ginagawang pambababoy gamit ang produkto nyo, dapat may statement man lang kayo. Tuwan-tuwa pa kayo, di ba, Mary Grace? Baka pag meron ng... Kasi nagpapagamit kayo Mary Grace tsaka Piatos. Huwag kayong magpagamit sa mga politiko. Maglabas kayo ng statement na wala kayong kinalaman. Parang tuwan-tuwa pa kayo. Mary Grace kami. Buti nga, mababait ang mga Duterte. Didemanda daw ng yan. Gaslighter si Dennis. Boss, pugo naman yan si Bangag. Ronald Llamas, tayo boss. Plus 100 ka pa. Magsama kayo ni Loki Granada.
Lex na kulto, Sir Buds. Didiman, ayan. So, ang bastos si Dancing Queen sa bilibid na pumatol kay Ronnie, Sayang at kay Jonel. Bakit ba inuuso nila ang maghamon ng debate tapos sila ang naghamon, sila din ang walang ay lantad na katotohanan, puro pambubuli lang ang alam nila. Bago kasi sa pananaw nila yun, yung naghamon ng debate. Tagumpay naman si Lovely, sumikat siya. Galit na galit siguro yung mga loyalista, no? Tagal na namin nagtatawag kay Digong ng tatay niyong karton tapos masikat pa si Lovely. Ang tanong lang, Luistro, nagbayad ka na ba ng utang nyo sa mga Duterte? Kay Sara Duterte? Bayad ka muna. Thank you very much sa 320 yen. Please, hindi tayo zero, ah. Okay, TY sa pakape. Marketing strategy ang ginawa ni Lovely. Instant sikat. Hindi TL. 400 plus contingents ang sasali bukas Doc Badong sa Parada, Dabawenyo. Inandro Rasyon, Tatay Badong, tuloy-tuloy lang, huwag kang magpapahiyang. Andito lang kami support. Di naman. Kaya po wala tayo kagabi. Bumiyahe po ako pauwi dito sa Bulacan. Alam nyo naman, pag bumiyahe ko, kakatulog ako, pagising ko, 1:00 na eh. Sabi ko, tulog muna ako. Dumating yata ako 9:00. Tulog ako na 1 oras, 10:00. Magbabloggs ako. Nagising ako na 1:00. Tinuloy-tuloy ko na. Good afternoon, Sir Baz. Nasa birada ka mamaya. Aliw na aliw ako kahapon sa inyo. Wala po eh. Wala po ako. Dapat ang pangalan niya ay Sandy short for Sandok ni Lovely. Sandy. Si Akop lang naman na nagsabing piatos. The truth is, piyate pala yun po. Birthday pala ni FPRRD bukas. Happy birthday po, Tatay Digong. Si Eloy Bugris. Ibig ang katapat ni Lovely. Bye, Boss Buds, birada na. Di naman, 1:30 pa lang, 2:00. Meron pa tayong 2 minuto para magbatian. Maraming salamat, Ma'am Lovelyn. Talagang di pa rin tayo na zero. Thank you sa pakape. Bye, Boss Buds. Ayan. Idol ko yan si Loki Granada. Kaya nga, bilib ako sa kanya, Doc Badong. Didato kayo. Kung gusto nyong makadebate si BP Sara, makisali kayo sa presidential debate. Naman, kunwari lang naman yung mga dilawan kakamping na yan na bilib kay, kay Lovely. Sa totoo lang, baka isa rin yan sa mga nakikitawa, sila din eh. Boss, paano ba mag-send sa'yo ng pangkape? Pidoy Cabrera. Ayan, hanapin mo lang dyan sa tabi ng comment section. Yung dollar sign dyan. Pindutin mo lang. Advance happy birthday, Tatay Digong. Boss, katotoo ka na gusto ilingin ni Dilima na sa bahay na lang siya i-detain ni Madriaga para mas safe. Kaso ayaw ni Plaby nang dahil sa sinas. Katuparan na beto sa Pantasya ni Dilima. Tremor is threesome is waving.